Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 4, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa karapatang politikal at mga kaakibat na tungkulin. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Una, natatalakay ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan. Pangalawa, naiisa-isa ang mga karapatan ng mamamayang Pilipino. Pangatlo, napahahalagahan ang mga karapatan at tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawain 1. Happy face or sad face. Panuto, iguhit ang happy face kung ang pangungusap ay tama at iguhit naman ang sad face kung mali. Number 1. Si Aling Maria ay ibinilanggo dahil sa pagsasalita niya ng masama laban sa pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar. Ang sagot, sad face. Number 2. Dahil mahirap lamang si Mang Jose, siya ang napagkamalan na nagnakaw ng alahas ng kanyang kapitbahay. Ang sagot, sad face. Number 3. Hindi kayang buhayin ni Ana ang kanyang ipinagbubuntis kaya't ipinalaglag na lamang niya ito. Ang sagot, sad face. Number 4. Mabilis na natapos ang paglilitis sa kaso na kinahaharap ni Ginoong Santos. Ang sagot, happy face. Number 5. Pinipilit ng kapitan ng Barangay Maligaya na magwalis lahat ng nakatira sa kanilang barangay. Ang sagot, sad face. Gawain 2, larawan suri. Alamin mo. Panuto, piliin sa loob ng kahon ang mga tungkulin na ipinapakita sa larawan. Interpicture. Narito ang mga pagpipilian. A. Tungkulin ng isang mamamayan na ipaglaban ang kanyang karapatan. B. Tungkulin ng isang mamamayan na magtrabaho upang mabuhay. C. Tungkulin ng isang mamamayan na ipahayag ang kanyang opinyon. D. Tungkulin ng isang mamamayan na magkaroon ng tahanan. E. Tungkulin ng mamamayan na makibahagi sa ikabubuti at ikagaganda ng ating kapaligiran. Sagutin natin. Unang larawan. Ang sagot, letter B. Tungkulin ng isang mamamayan na magtrabaho upang mabuhay. Ikalawang larawan. Ang sagot, letter C. Tungkulin ng isang tao na ipahayag ang kanyang opinyon. Ikatlong larawan. Letter D. Tungkulin ng isang mamamayan na magkaroon ng tahanan. Ika-4 na larawan. Ang sagot, letter A.
tungkulin ng isang mamamayan na ipaglaban ang kaniyang karapatan? Ikalimang larawan, ang sagot, letter E, tungkulin ng mamamayan na makibahagi sa ikabubuti at ikakaganda ng ating kapaligiran. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na tanong na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. Una, ano ang karapatang politikal? Pangalawa, ano-ano ang mga kaakibat na tungkulin ng mga mamamayan sa pagtamasa ng karapatang politikal? Pangatlo, bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang karapatang politikal sa iyong pamilya, paaralan at komunidad? Sagutan natin. Una, ano ang karapatang politikal? Ang sagot, ito ay ang karapatan ng tao na makilahok sa pamahalaan, tulad ng pagboto at pagpili ng mga leader. Pangalawa, ano-ano ang mga kaakibat na tungkulin ng mga mamamayan sa pagtamasa ng karapatang politikal? Ang sagot, ang mga tungkulin ay sumunod sa batas, igalang ang opinyon ng iba, makilahok sa halalan kapag may tamang edad, maging mabuting mamamayan. Pangatlo, bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang karapatang politikal sa iyong pamilya, paaralan at komunidad? Ang sagot, maipapakita ko ito sa pamamagitan ng sa pamilya, pagbibigay ng opinyon sa mga desisyon. Sa paaralan, pagsali sa pagpili ng leader ng klase. Sa komunidad, pakikilahok sa mga gawain at pagsunod sa mga patakaran. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain 3, punan mo ako. Susing salita ng aralin. Panuto, buuin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Number 1, tumutukoy ito sa kumpol ng mga alituntunin sa pag-aasal na naguutos o nagbabawal sa isang natukoy na pakikipag-ugnayan. Ang sagot, batas. Number 2, tumutukoy ito sa isang katawan o grupo ng mga taong namamahala ng isang komunidad o estado at nag-oorganisa ng sistema nito. Ang sagot, pamahalaan. Number 3, tumutukoy sa mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Ang sagot, mamamayan. Number 4, tumutukoy sa mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Ang sagot, tungkulin. Number 5, tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Ang sagot, karapatang politikal. Kaugnay na paksa bilang isa, ang mga karapatang politikal. Ang karapatang politikal at kaakibat na tungkulin.
Ang karapatang politikal ay tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Kasama rito ang mga sumusunod: karapatang bumoto, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang magpetisyon, karapatang magsalita, maglibang at magtipon-tipon. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. At karapatang alamin ang tungkol sa pamahalaan. Ikalawang araw. Tukoy karapatan. Tukuyin mo ang uri ng karapatan. Panuto, tukuyin kung anong karapatan ang tinutukoy ng mga pangungusap sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, nakibahagi ang iyong ama at ina sa eleksyon. Ang sagot, karapatang bumoto. Number 2, ang grupo ni Naginang Santos ay bumuo ng samahan ng mga kababaihan na may layuning suportahan at protektahan ang mga kababaihan. Ang sagot, karapatang magtipon-tipon. Number 3, ang iyong kaibigan ay nakibahagi sa cleaning drive ng inyong barangay. Ang sagot, karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Number 4, ikaw ay nakikibalita sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Ang sagot, karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Number 5, ikaw ay nagpapahayag ng sariling opinyon sa social media ng maayos at may paggalang. Ang sagot, karapatang magpahayag ng opinyon. Gawain 4, karapatan ng mga bata. Convention on the Rights of the Child. Panuto, tukuyin kung anong karapatan ng mga bata ang inilalarawan sa bawat bilang. Sagutan natin. Number 1, ang sagot, karapatang mag-aral. Number 2, ang sagot, karapatang isilang. Number 3, ang sagot, karapatang maglaro. Number 4, ang sagot, karapatang ipahayag ang saloobin. At number 5, ang sagot, karapatan sa pagkain ng ligtas at masusustansyang pagkain. Dumako na tayo sa ikalawang konsepto ng ating aralin, tungkulin ng mga mamamayan. Number 1, tungkulin ng mga mamamayan na pangalagaan ng boto. Huwag itong ibenta o gamitin upang mandaya sa eleksyon. Number 2, tungkulin ng mga mamamayan na alagaan ang pagkamamamayan nito, magkaroon ng pagkakakilanlan at suporta mula sa gobyerno.
Number 3, tungkulin ng mga mamamayan na ipahayag ang saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. Number 4, tungkulin ng mga mamamayan na malayang makapagpahayag ng opinyon sa tama at maayos na paraan. Maaari ring maglibang at magtipon-tipon na walang nalalabag na batas. Number 5, ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. Number 6, ang mga mamamayan ay kabahagi sa mga programa ng pamahalaan, kaya tungkulin nito na tumulong at maging kabahagi sa pagpapatupad ng mga magagandang hangarin at hindi upang makadagdag sa problema nito. Number 7, tungkulin ng mga mamamayan na alamin ang mga tungkol sa pamahalaan, ang mga batas at programa nito, maging kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Ikatlong araw. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain 5. Kaakibat na tungkulin. Ano kaya ang mga ito? Panuto, isulat sa sagutang papel ang mga kaakibat na tungkulin sa mga sumusunod na kalagayan. Sa unang kolum ay mababasa natin ang mga kalagayan. Sa pangalawang kolum naman ay ang mga kaakibat na tungkulin nito. Number 1, nalalapit na ang eleksyon. Tungkulin na bumoto ng maayos at piliin ang karapat-dapat na leader. Number 2, si Ella ay bumuo ng samahan sa loob ng paaralan na may mabuting layunin. Tungkulin na suportahan at makilahok sa mga gawain para sa kabutihan ng lahat. Number 3, may nag-aalok kay Mang Juan ng salapi kapalit ng kanyang boto. Tungkulin na tumanggi at maging tapat sa pagboto. Number 4, may pumipigil kay Maria na sabihin ang tunay na nangyari sa pagkawala ng pitaka ng kaniyang kaklase. Tungkulin na magsabi ng totoo kahit na may pumipigil. Number 5, si Ana ay dumalo sa isang pagtitipon ng mga kababaihan. Tungkulin na makiisa at makibahagi sa mga makabuluhang usapan para sa kababaihan. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain 6. Situational analysis, kaya mo ito. Ano ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga sitwasyon. Sagutan natin. Number 1. Mahilig umawit ang magkaibigang Neri, Judy at Marisa, kaya naisipan nilang magtayo ng isang samahan upang lalo pa nilang malinang ang kanilang talento. Kung ikaw ay isa sa kanilang mga kaibigan, ano ang gagawin mo? Ang sagot? Sasali ako at susuportahan sila para mas lalo naming maipakita ang aming talento sa pag-awit. Number 2. Namatay ang mga magulang ni Dario sa pagkakaluno dahil sa bagyong Yolanda. Kinupkop siya
ng iyong pamilya, ano ang gagawin mo? Ang sagot, tutulungan at pakikisamahan ko si Dario bilang bagong miyembro ng aming pamilya. Number 3. Nang magkaroon ng halalan sa kanilang barangay, binoto ni Solo ang kanyang kaibigang bilang kapitan kahit alam niyang hindi ito karapat-dapat na sumilbi. Ikaw, boboto mo rin ba siya? Ang sagot, hindi ko siya iboboto kung hindi siya karapat-dapat. Pipiliin ko ang tapat at mabuting leader. Number 4, nawalan ng hanap buhay sina Marvin sa kanilang lalawigan, kaya lumipat sila sa Maynila. Wala silang tirahan kaya nagtayo ng maliit na bahay sa tabi ng riles ng tren. Ano ang dapat mong gawin? Ang sagot, tutulong ako sa abot ng aking makakaya at magbibigay ng damit o pagkain at magsasabi sa mga nakakatulong na ahensya para matulungan sila. Number 5. Napag-aralan mo na isa sa mga karapatan ng bata ang magpahinga at maglibang. Ano ang gagawin mo ngayong masama ang iyong pakiramdam? Ang sagot, magpapahinga ako at ipapaalam ko sa magulang ko para maalagaan at gumaling agad. Ika-4 na araw. Pagprosesong pag-unawa. Karapatang bumoto. Tungkulin ng mga mamamayan na pangalagaan ang boto. Huwag itong ibenta o gamitin upang mandaya sa eleksyon. Karapatan sa pagkamamamayan. Tungkulin ng mga mamamayan na alagaan ang pagkamamamayan nito, magkaroon ng pagkakakilanlan at suporta mula sa gobyerno. Karapatang magpetisyon. Tungkulin ng mga mamamayan na ipahayag ang saloobin mula sa mga ipinatutupad ng gobyerno. Kalayaang magsalita, maglibang at magtipon-tipon. Tungkulin ng mga mamamayan na malayang makapagsabi ng opinyon sa tama at maayos na paraan. Maaari ring maglibang at magtipon-tipon na walang nilalabag na batas. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na pagpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang inilalabag na batas. Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Ang mga mamamayan ay kabahagi sa mga programa ng pamahalaan, kaya tungkulin nito na tumulong at maging kabahagi sa pagpapaunlad ng mga magagandang hangarin at hindi upang makadagdag sa problema nito. Karapatang alamin ang tungkol sa pamahalaan. Tungkulin ng mga mamamayan na alamin ang mga tungkol sa pamahalaan, ang mga batas at programa nito, maging kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Pagninilay sa pagkatuto. Bilang isang mag-aaral, paano mo maisa sa balikat ang mga karapatan at tungkulin para sa pagsulong ng iyong komunidad na kinabibilangan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pagsusulit,
panuto, piliin ang letra ng wastong sagot at isulat sa sagutang papel. Number 1, ito ay tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. A. Karapatang pangkabuhayan, B. Karapatang panlipunan, C. Karapatang politikal, o D. Karapatang sibil. Ang sagot, letter C. Karapatang politikal. Number 2, ito ay uri ng karapatan na nagpapakita ng pagkakakilanlan at suporta mula sa pamahalaan. A. Karapatang magpetisyon, B. Karapatan sa pagkamamamayan, C. Karapatang magsalita, maglibang at magtipon-tipon, o D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ang sagot, letter B. Karapatan sa pagkamamamayan. Number 3, ito ay isang karapatan na nagpapahayag ng saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. A. Karapatang magpetisyon, B. Karapatan sa pagkamamamayan, C. Karapatang magsalita, maglibang at magtipon-tipon, o D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ang sagot, letter A. Karapatang magpetisyon. Number 4, isang uri ng karapatan na kung saan may tungkulin ang mga mamamayan na makapagpahayag ng opinyon sa maayos na paraan. A. Karapatang magpetisyon, B. Karapatan sa pagkamamamayan, C. Karapatang magsalita, D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ang sagot, letter C. Karapatang magsalita. Number 5, ang uri ng karapatan na kung saan ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. A. Karapatang magpetisyon, B. Karapatan sa pagkamamamayan, C. Karapatang maglibang at magtipon-tipon, o D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ang sagot, letter D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Gumawa ng isang saknong na tulad ng may 4 na kataludtod na may kinalaman sa pagpapahalaga sa mga napag-aralang mga karapatan. Lagyan ng sarili mong pamagat. Gawin mo ito sa sagutang papel. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!